The Boss Husband. Credit to the author. 438 hanggang 43. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Katahimikan ng namayani sa loob ng bilya. Tumingin si Justin kay Magnus na nawala ng hininga at nagtanong, bakit? Binawi ni Karen ang kanyang kanang braso na nagpaputok ng nakatagong sandata habang unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Malumanay na sinabi niya, kung ikaw ang pumatay sa kanya, ang mga kahihinatnan na haharapin mo ay magiging malubha. Gagawin ko ang trabaho para sa iyo, upang maiwasan ang mas malalaking problema. Hindi ka mamamatay tao. Anong dahilan mo sa pagpatay sa kanya? Tanong ni Justin. Nag-isip sandali si Karen bago sinabi sa maayos na paraan, inabuso niya ang kanyang kapangyarihan para palayain ang isang bilanggo, gumamit ng mga mamamatay tao para gumawa ng krimen, at nakipagsosyo sa mga dayuhang asosasyon sa pananalapi upang salakayin ang isang domestic na korporasyon bilang karagdagan sa pag-istorbo sa stock market. Lahat ng kanyang ginagawa ay mga gawaing kriminal. Ikaw ay mula sa Red Flame Iron Brigade, hindi ang puwersa ng pulisya. Hindi ka man lang itinuturing na isa mula sa Security Bureau. Maaari mo siyang arestuhin, ngunit ang pagpatay sa kanya ay nangangahulugan na personal mong kinukuha ang mga bagay-bagay. Ngayon ay maaari ka lamang umasa sa angkan ng Collins upang suportahan ka. Dapat mong malaman na ang paggawa nito ay magdadala sa iyo sa isang malaking problema, sabi ni Justin. Sa pusong puno ng pagdududa, hindi na niya maintindihan kung ano ang gustong gawin ng babae. Matagal na niyang kilala si Karen. Ang babaeng ito ay karaniwang tahimik at cool, habang ang kanyang kalamigan ay mas mababa lamang kay Marian. Hindi siya nagsasalita kapag ginagawa niya ang mga bagay, kaya walang makapagsasabi kung ano ang nasa isip niya. Ngumiti si Karen at sinabing, ay treto mo lang ito bilang pagbabalik ko sa iyong pabor. Pabor. Kanina sa burol sa likod ng tirahan ng Brown, iniligtas mo ako mula sa massacre blade ng vampira. Nang dumating si Brahma, ikaw na rin ang nagligtas sa amin. 2 beses mo akong iniligtas, at iniligtas kita sa mga kaguluhang ito. Nakikinabang pa rin ako sa ganitong paraan. Wala sa mood si Justin na magbiro. Ayokong magdusa ang iba dahil sa akin. Napalingon si Karen habang bumantong hininga. Ang kanyang pisngi ay parang kristal na malinaw na jade. Tandaan mo ngayon na hindi ka na nag-iisa. Maraming tao sa paligid mo ang nangangailangan ng iyong proteksyon. Hindi ibig sabihin na hindi ka natatakot ay hindi na sila ganoon din. Noong una ang angkan ng Cole, pagkatapos ang angkan ng Brown, at ngayon ang angkan ng Zeng. Mayroon pa ring isang buong hukbo ng mga angkan na hindi mo pa nakikilala, na maaari mong gawin sa hinaharap. Kung patuloy kang pumatay ng ganito, karamihan sa mga taong ito na iyong papatayin ay magiging mataas na opisyal sa gobyerno ng Zeneca. Kunin ang pagkakataong ito bilang halimbawa. Kapag namatay si Magnus, marami sa kanyang mga estudyante at kaibigan ang mapupuot sa iyo. Kapag dahan-dahan silang naipon, magkakaroon ka ng maraming kalaban saan man sa mundo. Sa ganitong paraan, iniisip mo pa rin bang makabuluhan ang pamumuhay sa bansang ito? Nanatiling tahimik si Justin. Alam niyang may punto si Karen. Hindi niya pwedeng iwanan na lang ang lahat dahil marami siyang string sa bansang ito, kaya wala siyang choice kundi harapin ang mga ito. May isa pang bagay na dapat mong tandaan. Kapag nababalisa na ang matataas na opisyal, ibig sabihin kapag nagkaroon ng krisis ang bansa, tiyak na magiging target kang gustong lipulin ni Hongmeng, seryosong sabi ni Karen. Nakita mo na ang kanilang senior. Sigurado ka bang matatalo mo ang mga taga-Hongmeng? Naalala ni Justin ang araw kung saan ipinakita ni Iker Slade ang ilan sa kanyang mga kasanayan sa tabi ng dagat kasama ang aura na kanyang pinalabas. Umiling si Justin, tapat na sinabi ni Justin, sa ngayon. Siguro hindi. Bago makilala si Icarus, inisip nga ni Justin na siya ang numero 1 sa mundo, o isa man lang sa pinakamagaling. Gayunpaman, nang makilala niya si Icarus, napagtanto niyang may nakalusot sa antas na dati niyang inaakala ang limitasyon. Isa itong organisasyong puno ng mga taong ganoon, hindi lang isang tao.
Gayunpaman, si Justin ay hindi masyadong nahuhumaling sa martial arts na gusto niya maging pinakamahusay sa mundo, ngunit ang kanyang pakikipagtagpo kay Icarus ay nagdulot sa kanya ng mas maraming espasyo para sa paggalugad at pagnanais. Ito ay walang pinagkaiba sa isang batang nakatuklas ng bagong laruan, si Justin sa wakas ay nagkaroon ng bagong target. Bilang resulta, ako ang pinakamahusay na kandidato para patayin siya, seryosong sabi ni Karen. May gustong sabihin pa si Justin, ngunit pinigilan ni Karen. You don't need to say anything, don't overthink it as well. Kahit hindi kita mahal, at least my stupid younger sisters a lot of you like. I don't want her to get depressed. Just treat me as an interfering busybody who has ended a problem for you. Mukhang inis si Karen. Nakakunot ang noo niyang sinabi, kung hindi ka pa rin kontento sa sagot ko, tingnan mo ako bilang matalik na kaibigan ni Marian. Hindi ako pwedeng tumabi na walang ginagawa. Huminga ng malalim si Justin. Marami pa siyang gustong itanong, ngunit tiyak na kailangan niyang magmadaling umuwi ngayon. You should go. Ako na ang bahala sa mga susunod na pangyayari, bukas palad na sabi ni Karen habang naiintindihan niya ang kanyang intensyon. Tumingin sa kanya si Justin at nakaramdam ng pasasalamat bago nagmamadaling lumabas ng pasukan. Matapos lumayo ang tunog ng makina ng sasakyan, tahimik na umupo si Karen sa sofa sa sala, pakiramdam na walang laman, pinapanood ang nakamute na balita nang wala sa isip. Bang! Bang! Ang mga metal shell ng bala ay nahulog na parang umuulan. Flonk! Flonk! Maririnig ang mga yabag nang mapunta sila sa sahig na bato. Si Dylan ay mukhang brutal, na para bang siya ay isang Bengal na tigre na nananabik sa laman ng tao. Lumitaw ang makapal na mga ugat sa kanyang mga braso, na naglalabas ng napakalawak, nakamamanghang aura. Ang Gatling gun ay naging isang beast on berserk sa kanyang mga kamay. Habang nagninangas ang mga sparks, ang mga makakapal na bala ay agad na bumuo ng isang hanay ng mga butas sa dingding. Magtago ka sa loob, ngayon na. Nang sumigaw si Roslyn, hinailan nina Henderson at Jenna si Rebecca sa loob ng bahay, habang si Marian at ang iba ay sumunod sa likuran. Si Roslyn naman ay hindi na umatras. Bagamat hindi niya mapawalang bisa ang mga bala tulad ni Justin, sa mga taon ng karanasan sa pakikipaglaban at pagsasanay bilang karagdagan sa mga natatanging pamamaraan ng pagsasanay na itinuro ni Justin, maaari niyang kalabanin ang isang dalubhasa sa martial arts, habang ang kanyang liksi at malapit na kakayahan sa pakikipaglaban ay kakilakilabot din. Bago nagsimulang walisin ng Gatling gun ang lugar, itinuro ni Roslyn ang kanyang daliri sa paa at lumundag sa hangin, tumalon sa likuran ni Dylan. Isang Silver Desert Eagle ang nagsiwalat. Ang kanyang matikas at kaakit-akit na mga mata ay kasalukuyang puno ng nakamamatay na aura na kasing talas ng kutsilyo. Humph! Hindi ganoon kadaling bababa si Dylan, kung hindi niya maakay ang isang grupo ng mga veterano ng militar ng Vietnam hanggang sa Stonegate para sa isang misyon. Bago pa makatumbok si Roslyn, ang Gatling gun ni Dylan ay kumilos na parang isang short-range stake. Agad siyang tumalikod bago itinutok ang baril sa ulo ni Roslyn. Sa kritikal na sandali na ito, muling dumulas ang figure ni Roslyn patungo sa kaliwang harapan ni Dylan, halos hindi nakaiwas sa pag-atake. Hindi na binigyan ni Dylan ng pagkakataon si Roslyn na huminga. Muli, hinailan niya ang gatilyo, nagpaputok ng bala mula kaliwa hanggang kanan. Maririnig ang mga sigaw. Ang ilang kapwa-palad na miyembro ng Red Thorn Society ay binaril, na naging sanhi ng kanilang pagkamatay doon at pagkatapos. Hindi inaasahan ni Roslyn na ganito kabilis ang napakalaking katawan. Bukod dito, buong kontrol niya ang kanyang Gatling gun. Nagawa lamang niyang barilin ang mga tao mula sa Red Thorn Society, habang ang kanyang mga kasamahan sa labanan ay ganap na walang pinsala. Huwag pansinin ang asong babae. Patayin si Marian. Gusto ko siyang patayin. Sigaw ni Gustavo. Dahil protektado siya ng hukbong Vietnamese, sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong magsalita. Kahit na hindi na maibabalik ang araw na ito, hindi niya inaasahan na bigyan ng pagkakataon si Marian na masaksihan ang sikat ng araw bukas. Itikom mo ang iyong bibig, sabi ni Dylan sa pag-aalipusta. Nang makitang umiwas na lang si Roslyn, nagpasya siyang huwag na lang siyang pansinin. Paglingon niya, nagpaputok siya ng 10-10 putok sa pader sa likod.
Ito ay isang matandang tahanan kung tutuusin. Sa pagpapaputok ng napakaraming mga round, ang mga piraso ng konkreto at kahoy ay lumipad sa buong lugar. Mabilis na lumapit si Delon sa dingding at ginamit ang malabaton niyang katawan para durugin ito. Bam! Isang malakas na pagkabigla ang umalangaw-ngaw na nagpapadala ng alikabok sa hangin. Nakapagtataka, ang bahagi ng pader ay gumuho na bumubuo ng isang malaking butas sa gitna. Natarante si Marian at ang iba pang nagtatago sa silid. Hindi nila akalain na lalabas si Delon sa kanilang harapan sa ganoong paraan. Namutla si Roslyn habang iniisip kung paano niya haharapin ang isang nakamamatay na suntok kay Delon. Hindi niya maisip kung paano niya haharapin si Justin kung ang mga tao sa silid na ito ay napatay ng Gatling gun. Nasa harap ko sila, pero hindi ko nagawang protektahan ang pamilya niya. Iisipin ba niya na sinadya kong pinayagan si Marian na mamatay? Habang iniisip niya, walang pagdadalawang isip si Roslyn papunta kay Marian at sa iba pa. Nang lumingon si Delon, nakaharap siya sa kanya. Tumakbo, ngayon na. Pagkatapos sumigaw ni Roslyn, mabilis silang nagkamalay. Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang Desert Eagle bago itinutok kay Delon. Siya ay nakikipaglaban sa isang walang takot na mersenaryo. Kahit na tinutukan siya ng baril mula sa likuran, baka isuko niya ang sarili niyang buhay para wakasan ang buhay ng kanyang target. Hindi kayang makipagsapalaran ni Roslyn. Kaya, pinili niyang harangan si Delon sa paglapit kay Marian at sa iba pa. Sa sandaling ito, hindi gumagalaw si Marian at ang iba pa. Wala sa kanila ang naniniwala na ginamit ni Roslyn ang kanyang balingkinitang figure para harangin si Delon. Mukhang handa siyang ialay ang kanyang buhay. Anong uri ng pananampalataya ang gumawa ng gayong desisyon sa dalagang ito na halos walang kinalaman sa kanila? Namula ang mga mata ni Rebecca. Nang maisip niya kung paano umalis si Roslyn sa duwag na paraan ngayong umaga, hindi niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha sa kanyang mukha. Napatulala si Marian. Tinitigan niya ang mayabang na ginang na may hawak na pilak na baril sa gitna ng mga guho, at naramdaman niyang may marahas na tumutusok sa kanyang puso, na naging sanhi ng halos mawalan siya ng malay. Babae, ikaw ay isang kagalang-galang na kalaban. Ngumisi si Delon. Sa kasamaang palad, hindi pa ito ang oras ko. Mahigpit na hinawakan ni Roslyn ang kanyang Desert Eagle at gustong hilahin ang gatilyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumabi si Delon. Ito ay masama. Mabilis na napagtanto ni Roslyn na minamaliit pa rin niya ang bilis ni Delon. Nang muling tumayo si Delon, nakatayo siya sa kaliwa nila. Unang nakatutok kay Roslyn ang Gatling gun na hawak niya. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha bago niya sinabing, mamamatay kayong lahat. Ang mga kislap ng baril ay nagpapahiwatig ng mga ilaw ng kamatayan. Masakit na ipinikit ni Roslyn ang kanyang mga mata. Alam niyang natalo siya sa labanan. Kung wala ang tulong ng lalaki, malayo pa rin siya sa pagiging mabuti. Sina Marian, Rebecca at ang iba pa ay walang oras na mag-react dito. Nagpanik pa rin sila at hindi pa nababaliw. Gayunpaman, nang si Roslyn ay handa nang salubungin ang lamig ng kamatayan, napagtanto niyang walang nangyari kahit na umalangaw-ngaw ang mga putok ng baril. Nagtatakang iminulat ni Roslyn ang kanyang mga mata at tumingin sa kinatatayuan kanina ni Delon, habang ang iba ay napatingin din doon. Dahil nag-aalinlangan ang lahat, isang eksenang parang pelikula ang lumitaw. Nakasuot ng overwash na t-shirt at isang pares ng light-colored ripped jeans, isang blonde Caucasian lady na may flawless figure ang nakatayo roon na kasingkalman ng simoy ng tag-init. Ang kanyang buhok na tila gininto ang sinulid ay nakatali sa isang bun, habang siya ay nakasuot ng malaking pares ng salaming pang-araw. Kahit na siya ay bihis sa isang simpleng paraan, ito ay kinuha lamang ng mga ito ng isang sulyap upang madama ang kanyang isang napakalaki, marangyang kagandahan. Ito ang uri ng likas na aura na hindi nagawang mainggit ang lahat sa kanya. Nagkaroon ng makabuluhang mismatch ang eksena. Sa ibabaw ng babaeng ito, hawak niya ang napakalaking Gatling gun gamit ang isang braso niya. Ang baril na may bigat na hindi bababa sa 30 kilo, ay lumitaw na walang timbang ng hawakan ng kanyang payat na braso, na para bang ito ay isang laruan ng bata. If that wasn't odd enough, under her leather boots, hindi siya nakatapak sa sahig, kundi bangkay ni Delon. Nakabukas pa rin ang mga mata niya at baka sa mukha niya ang pagtataka.
Tila hindi napansin ng babaeng Caucasian ang pagtataka ng lahat. Hindi na rin niya pinansin ang labanan sa labas na unti-unti nang natatapos dahil sa biglaang pagsulpot niya at pagkamatay ni Delon. Elegantly, tinanggal niya ang kanyang salaming pang-araw na nagpapakita ng isang pares ng kaakit-akit na sapphire blue na mga mata. Hi! Ako si Christine. Ikinagagalak kong makilala kayong lahat. Palibhasa'y nasisinaga ng liwanag ng araw mula sa itaas, ang ngiti ni Christine ay mukhang napakaganda, na para bang natakpan niya ang sikat ng araw. 439. Sa katunayan, kung hindi magpakilala si Christine, tiyak na kinwestiyon ng mga taong naruroon ang kanilang katinoan. Bakit biglang lalabas dito ang pinakamainit na mga awit, artista, at modelo sa buong mundo, habang nakasuot ng ganito? May hawak pa siyang Gatling gun habang binabati sila, habang tinatapakan ng isang mersenaryong napatay niya. Gayunpaman, nang makumpirma ni Christine ang kanyang pagkakakilanlan, nataranta ang lahat doon, dahil ang gayong pangyayari ay hindi nangyari sa labas ng mga pelikula. Sino ang aasahan na may international superstar na pupunta sa kanilang bahay para iligtas sila sa mga gangster? Mahirap pang ang mangarap tungkol dito. Mukhang may problema kayo, matatas na nagsalita si Christine sa Mandarin. Walang mag-aakalang lumaki siya sa Amerika. Bukod dito, hindi niya alintana ang mga titig na natanggap niya sa lahat, ngunit tumingin sa paligid sa magulo sitwasyon at nadama interesado. Siya ay ganap na walang malasakit sa madugong eksena. Nako, naniniwala akong may darating na tutulong sa inyo eh. Sa sandaling matapos siyang magsalita, dalawang silhouette ang lumundag sa dingding ng patio na parang kidlat, at dumapo sa likod ng dalawang tulalang sundalong Vietnamese. Sa isang kisap mata, ang kanilang lalamunan ay nagsimulang damanak ng dugo. Ang dalawang silhouette ay hindi iba, ngunit ang pinuno ng Sea Eagles na si Moren at isang hindi nasugatang babaeng miyembro na si Fanny na sumugod ng mabilis hanggat kaya nila pagkatapos matanggap ang mensahe ni Justin. Sa kasamaang palad, huli pa rin sila. Nasaksak ni Moren ang dalawang mersenaryo gamit ang kanyang army knife, kinakabahang tumingin si Moren sa loob ng bahay. Kung ang pamilya ni Pluto ay mapahamak, ang kahihinatnan na kanyang kakaharapin ay malubha. Nang makita niyang ligtas na si Marian at ang iba pa, nakahinga siya ng maluwag. Gayunpaman, napatulala si Moren nang makita niya ang nakangiting si Christine na may hawak na Gatling gun. Hindi pinansin ang natitirang 7 hanggang 8 Vietnamese na sundalo, lumuhad si Moren sa direksyon ni Christine bago same time na ibinaba ang ulo habang nakayuko. Nang mapansin ni Fanny ang kakaibang kilos ng kanyang pinuno, hindi niya maiwasang tumingin sa parehong direksyon. Sa sandaling napansin niya si Christine, ipinakita niya ang katulad na pagtataka sa kanyang mukha bago agad ding lumuhad. Isang karangalan na makita ka rito, kamahalan, mataimtim na sabi ni Moren. Hindi siya sineryoso ni Christine. Nakapaut ang kanyang nakakaakit na mga labi, sinabi niya, may mga tao pa rin dito. Hindi mo ba sila haharapin bago tayo magpatuloy? Naging seryoso ang ekspresyon ni Moren nang sumagot siya, oo. Bago tumingin kay Fanny. Tulad ng dalawang mabilis na umiihip, binaril nila ang mga hukbong ito ng paisa-isa. Sinubukan nilang lumaban, ngunit ang kanilang mga katawan ay hindi makasabay sa bilis. Sa isang kisap mata, nalipol ang mga taong ito. Kahit na medyo may kakayahan ang mga mersenaryong ito sa South Asia, para silang mga fresh graduates sa Sea Eagles. Hindi man lang sila maituturing na kaparehong antas ng mga espesyal na puwersa, lalo pa ang mga Sea Eagle na ganap na binubuo ng mga nangungunang mersenaryo. Simula pa lang, tinatimad na silang gumamit ng baril. Si Gustavo ay basang-basa sa pawis nang maramdaman niyang nawala ang kanyang kaluluwa. Nang buhatin siya ni Moren sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang kwelyo at inihagi sa gitna ng lahat, sa sobrang takot niya ay naiihi niya ang sarili. Isang hindi matiis na amoy ang bumalot sa kanyang katawan. Naaawa siyang tumingin sa lahat ng tahimik habang nanginginig ang katawan sa takot. Siya ay determinado na magtagumpay sa pagkakataong ito, at magpapakamatay ng buong kabayanihan sakaling mabaigo siya. Gayunpaman, kahit gaano siya kumpiyansa, natakot pa rin siya sa madugong massacre na ito. Kamahalan, dapat ko bang patayin ang taong ito? Tanong ni Moren kay Christine. Sa totoo lang, nadama niya na ang pagpatay kay Gustavo ay isang kasuklam-suklam na gawain. Nakangiting tumingin si Christine kay Marian at sa iba pa.
Itong lalaking ito dapat ang kumuha ng grupo ng mga mersenaryo, hindi ba? Sa tingin ba ninyo dapat siyang patayin? Lahat kabilang si Roslyn, Rebecca, Henderson at ang iba pa ay naguguluhan pa rin. Hindi sila nakapag-react sa mga pangyayaring ito sa maikling panahon. Si Marian ay palaging kalmado. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya kay Christine, sa palagay ko, ipasa natin siya sa pulisya. Walang kabuluhan ang pagpatay sa kanya. Lumitaw ang paghanga at pagiging mapaglaro sa mga mata na asul na sipiro ni Christine. Habang kinakawayan niya si Maureen, tinanong niya, ikaw ba? Ang asawa ni Justin. Nang suriin siya ni Christine, natural din na tumingin sa kanya si Marian. Halos alam niya kung bakit nandito si Christine. Malapit na ang kompetisyon na tinatawag na Star of Yellow. Bilang huling hukom, tiyak na kailangang nasa Zenica si Christine sa panahong ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na lilito ang babaeng ito sa isang mahiwagang paraan. Bilang isang superstar na kilala sa buong mundo, ang kagandahan ni Christine ay mas maliwanag at maliwanag ngayon kaysa sa mga pelikula. Bagamat walang pakialam si Marian, hindi niya naramdaman na kahit sinong babae ang makakaagaw sa kanyang hitsura noon, ngunit ngayon, napagtanto niya kung hindi niya papansinin ang pagkakaiba sa pagitan ng Western at Eastern aesthetics, si Christine na nakatayo sa kanyang harapan ay epitome ng pagiging perpekto. Ako si Marian. Sa totoo lang hindi ko inaasahan na ganito ang una nating pagkikita, Miss Christine, sabi ni Marian habang lumalapit kay Christine sa magiliw na paraan bago inialok ang kanyang balingkinitang braso. Gayunpaman, hindi siya mukhang napakaamo sa labas, dahil tila malamig siya gaya ng dati. Si Christine, gayunpaman, ay ngumiti ng matamis. Kinamayan si Marian, tinanong niya, bakit hindi ka ngumiti ng kaunti? Nakaligtas si Miss Lysander at ang iyong pamilya sa sakuna. Walang dapat ngitian dito, wika ni Marian habang nakatingin kay Roslyn na humihingal. Bagamat saglit lang siyang lumaban, medyo pagod pa rin siya. Biglang may naisip si Christine. Nakangiting sabi niya, Miss Lysander, posible bang isipin mo na isa ako sa mga manliligaw ng asawa mo? I'm totally innocent. I'm not the discourteous fellow's woman. Kahit marami siyang babae, hindi ako isa sa kanila, so you can totally be rest assured if you were holding a unpleasant doubt. Maliban sa straightforward, walang ibang adjectives para ilarawan ang superstar na ito. Matapos itong masayang sabihin ni Christine, napagtanto niyang naging awkward na ang kapaligiran. Ito ay lalo na ang kaso para kay Roslyn. Nagawa niyang pakalmayan ang sarili kanina, pero bumalik sa pagiging pula dahil sa lahat ng pamumula na ginagawa niya. Tumingin si Rebecca kina Henderson at Jenna at ngumiti habang nakaramdam siya ng hiya. Kahit isang superstar ay batid ang kakilakilabot na kilos ng kanyang anak. Tungkol kay Yuna at Sheila, hindi pa sila nakaka-recover sa pagkabigla, kaya wala masyadong mapupulot sa kanilang mga ekspresyon. Ako, aalis na ako. Pakiramdam ni Roslyn ay hindi na siya makatayo. Agad siyang tumakbo palabas at sinenyasan ang kanyang mga tao mula sa Red Thorn Society na linisin ang mga nangyari bago umuwi. Si Rebecca at Marian ay mukhang curious. Hindi nila akalain na ang kumpol ng mga taong sumugod sa loob para tumulong ay pawang mga tao ni Roslyn. Nang maalala nila na tinawag ni Jenna si Roslyn na President Sito, kanina, binalak nilang tanungin siya tungkol sa pagkakakilanlan ni Roslyn. Si Gustavo ay dinala din ng Red Thorn Society, habang ang mga bangkay sa patio ay isa-isa ring hinaila palayo, at ilang tao ang nagsimulang linisin ang mga bakas ng labanan. Pagkaraan ng ilang sandali, isang puting BMW ang sumugod ng napakabilis bago pinindot ang emergency brake, pumarode sa labas ng pasukan at nagbuga ng usok. Bumaba si Justin sa kotse at pumasok sa magulong courtyard. Nang mapansin niyang maayos na si Marian at ang iba pa na nasa loob ng bahay na may gumuhong pader, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam niya. Pero parang sumakit ang ulo niya nang mapansin niyang nakatitig sa kanya si Christine. Nakangiting mapait, lumapit siya sa kanya at nagtanong, bakit bigla kang pumunta? Dapat ay sinabi mo man lang sa akin ang tungkol dito. Kung hindi ako dumating ng mas maaga, pira-piraso na ang magandang asawa mo. Ilang beses na tinapakan ni Christine ang bangkay ni Delon gamit ang kanyang leather boots. Nang makitang hindi naiintindihan ni Justin, lumapit si Rebecca at ipinaliwanag kung ano ang nangyari kay Justin.
Pagkatapos makinig sa kanya, naging malungkot si Justin. Tiningnan niya ang mga bangkay sa paligid ng patio at maikli niyang nasabi ang nangyari. Nakaramdam tuloy siya ng kaunting takot. Hindi niya inaasahan na kukuha si Gustavo ng napakalaking grupo na darating na tiyak na hindi mapigilan ni Roslyn. Sa kanya napansin na masyado siyang pabaya. Ang oras na ginugol niya sa pakikipag-usap kay Karen sa villa kanina ay halos nauwi sa isang hindi maibabalik na trahedya. Hindi lamang ang kanyang pamilya ang masasaktan, maging si Roslyn ay maaaring nawalan ng buhay. Sa kabutihang palad, inalagaan pa rin siya ng langit at hindi siya pinagsisisihan sa buong buhay niya. Ang bagay na ito ay maaaring ituring na natapos na ngayon. Nang tumingin muli si Justin kay Christine, bigla siyang nakaramdam ng pasasalamat. "Huwag mo akong pasalamatan, baka mambabala ako," seryosong sabi ni Christine. Umiling si Justin. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa sa babaeng may hindi tugmang personalidad at hitsura. Pagkatapos ay lumingon siya kay Rebecca para magtanong nasaan si Roslyn. Nag-aalala siya kung nasugatan si Roslyn o hindi. Kanina lang siya tumakbo pa uwi. "Hindi ko alam kung ayos lang siya o hindi. Gusto mo bang tingnan siya?" Nag-aalalang tanong ni Rebecca. Hindi na niya pinansin ang pagkakakilanlan ni Roslyn. Nag-alinlangan sandali si Justin bago tumingin kay Marian. Iniwasan ni Marian ang tingin ni Justin. Walang pakialam, sinabi niya kay Yuna, "Yuna, may kailangan pa akong asikasuhin. Magpadala ng isang tao upang linisin ang bahay at ayusin ang mga sirang bahagi. Huwag mo na akong hintayin para sa hapunan. Sa palagay ko ay makakabalik lang ako mamaya sa gabi." Pagkatapos niyang magsalita, nagpaalam siya kay Rebecca bago diretsyong umalis. Ang lahat ng naruroon ay hindi isang piraso ng walang pag-iisip na tala. Madali nilang maramdaman na may sinusubukang iwasan si Marian, habang si Rebecca ay bumantong hininga nang maramdaman niya na siya ay nasa mahirap na posisyon. Siya ay orihinal na nakatayo sa gilid ni Marian dahil gusto niya maging mapayapa ang pamilya. Gayunpaman, naranasan niya ang eksena kanina, hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. "Oh, so ang babaeng iyan ay manliligaw mo rin? Ay, hindi ba ibig sabihin ay sinubukan ng manliligaw na protektahan ang iyong asawa?" "How touching," tuwang-tuwang sabi ni Christine habang ang kanyang mga mata ay puno ng tingin ng isang busybody. "Paano kung tumahimik ka sandali?" Maliwanag na may malalim na pagkaunawa si Justin sa prangka na pag-uugali ng babaeng ito. Dahan daw ang lumabas ng bahay si Christine habang umaarte na parang walang narinig. Inihagi sa tagiliran ng Gatling gun, sinabi niya, "Sige, sige." Tulad ng sinasabi ng mga inchik, may mga problema sa bawat pamilya. Hindi ko lang akalain na ang isang lalaki na dati ay tretuhin ang mga babae bilang walang sakit ng ulo para sa mga babae balang araw, kaya nakita kong talagang kawili-wili ito. Sinabi ko sa iyo na itikom mo ang iyong bibig saglit. Parang maseryoso si Justin. Nagkaroon siya ng urge na sumugod at makipag-away sa babaeng iyon. Kontento, tumawa si Christine at sinabi kay Maureen at Fanny na walang imak, "Tingnan mo. Walang magagawa sa akin ang idolo mo." Pagkatapos magsalita ni Christine, nawala siya sa hangin. Maliban kay Justin, walang nakakaalam kung paano siya umalis. 440. Ang nagngangalit na digmaan na nagbabanta na lumunin ang isang lungsod ay mabilis na natapos. Para sa karamihan ng mga tao, ang pangunahing panig na inaatake, ang Yellow International, ay nasa isang kahabag-habag na estado, at aabot sa pinakamababang presyo ng stock nito kailanman kapag muling binuksan ang Nasdaq stock market sa Amerika. Ito ay magiging sanhi ng kumpanya na masakop ng mga panlabas na partido, hanggang sa punto kung saan kahit ang kanilang mga buto ay hindi mananatili. Gayunpaman, ang mga taong tunay na nakaunawa sa sitwasyon tulad nina Justin, Marian, Henderson, Jenna, at Athena team ay tumigil sa pagseryoso sa bagay na ito. Kung nagawa pa ring mabaygo ang Athena team na may hawak na 50 bilyong pera, kung gayon ang sinabi ni Marian ay magiging tumpak, "Pinagtatrabaho kita, hindi para sabihin ang halata." Ang tanging tunay na kawalan sa lahat ng ito ay ang lumang bahay ni Marian ay nasira. Ang pag-aayos sa lugar ay mangangailangan lamang ng ilang araw, at magiging kasing ganda ito ng bago.
Siyempre, dahil sa karanasang ito, ang mga tao sa bahay ay nagkaroon ng ganap na bagong pangunawa para kay Justin. Pinili ni Marian na iwasang makipag-usap sa kanya, kaya bumalik siya sa Yellow International para ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Ang katahimikan ay mas masahol pa sa galit. Hindi naramdaman ni Justin na minamaliit siya ni Marian, ngunit tiyak na galit siya sa kanya. Alam niya ang problema, ngunit wala siyang naisip na paraan para malutas ito sa ngayon. Bilang manliligaw, hindi lamang walang mali siya si Roslyn kay Marian, itinaya din niya ang kanyang buhay upang protektahan ang kanyang buong pamilya. Ito ay walang pinagkaiba sa pagbibigay ng isang marahas na sampal sa mukha ni Marian na puno ng pagmamalaki. Higit pa rito, si Marian ay kailangang magdusa sa katahimikan. Kailangan niyang magpasalamat kay Roslyn, kahit ang madaldal na si Christine ang tunay na nagligtas sa kanila, nagawa pa rin ni Roslyn na bumili ng oras para iligtas ang buhay ng lahat. Walang dahilan para kamuhian ni Marian ang kanyang tagapagligtas. Kaya, ang tanging magagawa niya ay ipahayag ang kanyang hinanakit, galit, puot, at sakit sa higanteng carrot na si Justin. Babe Roslyn, pinahihirapan mo akong harapin ang magkabilang panig. Napangiti si Justin na may mapait na ngiti. Sa kabutihang palad, si Justin ay may walang hiyang personalidad. Kahit na alam niyang wala siyang pinagkaiba sa target board para sa archery kung saan pinaputukan ng lahat ang kanilang arrow, kumilos pa rin siya para tanungin si Rebecca at ang iba pa kung ayos lang sila. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa Sea Eagles na alagaan sila bago nakangiting lumabas ng bahay at lumiko sa kaliwa habang patungo sa tahanan ni Roslyn. Iyon ang unang beses niyang pumunta sa bagong lugar nina Roslyn at Talia. Hindi nakasara ang pinto. Maaaring nakalimutan ni Roslyn na isara ito, o hindi. Ang estilo at disenyo ng villa na ito ay katulad ng lumang bahay ng Lysander clan, ngunit ang interior ay mukhang mas madilim at mas maluwang. Ang mga dekorasyong ito ay tiyak na mga gawa ng Martin Sito at iniwan niya sa kanyang pagpanaw. Ang ilang mga copybook ay ipinasok sa Western paintings. Ang kahoy at bato ay pangunahing ginamit para sa mga pandekorasyon na sining. Kung ang isang mahiyain na tao ay pumasok sa oras na ito, maaaring hindi siya maglakas loob na lumabas ng bahay dahil may mga kakaibang hugis na malto at halimaw sa buong lugar. Pumunta si Justin sa kusina at natuklasan si Roslyn na tila kumalma na. Kumuha siya ng isang carton ng orange juice mula sa refrigerator na may layuning inumin ito. Ang kanyang mukha ay may walang malasakit na ekspresyon, hindi nagpapakita ng sitwasyon ng buhay o kamatayan. Hindi masyadong nagulat si Roslyn nang makitang biglang sumulpot si Justin sa kanyang bahay. Nakangiting tinanong niya, gusto mo ba ng isang baso ng juice? Mukhang walang basehan ang pag-aalala ko. You should be fine. Sinuri ni Justin si Roslyn na nagpalit ng maluwag na cotton pajamas. Hindi makikita sa kanyang mga aksyon na siya ay nasugatan, na nagbigay daan kay Justin na tumigil sa pagkabalisa. Ang malaking lalaki ay hindi nagplano na labanan ako mula pa noong simula, kaya hindi ako nagkaroon ng maraming pagkakataon na labanan siya. Mabuti na lamang at dumating ang babaeng si Christine pagkatapos. Dahil sa curiosity, nagtanong si Roslyn, "Oh yeah, hubby, hindi ba si Christine ang mga awit at aktres na superstar? Bakit napakahusay niya sa martial arts? Hindi ko nga alam kung paano niya pinatay ang malaking lalaki." Hindi fan ni Christine si Roslyn, at isa o dalawa lang ang alam niya tungkol sa kanya, kaya hindi siya masyadong nabigla sa mga nangyari kanina. Tinatrato lang niya si Christine bilang isang mababang profile na babae. Tungkol sa mga kakayahan sa pakikipaglaban, inisip pa rin ni Roslyn na si Justin ay mas malakas kaysa kay Christine nang walang pag-aalinlangan. Huwag pansinin ang babaeng iyon. Lumayo ka sa kanya hanggat maaari, o mahahanap mo ang iyong sarili sa isang mountain ng problema, sabi ni Justin habang nakakunot ang noo niya. Wala siyang alam sa martial arts. Iyon lang ang kanyang inborn ability. Inborn na kakayahan. Sumimsim si Roslyn ng kanyang orange juice at mukhang nalilito, ngunit nagpa siya na huwag tanungin si Justin dahil hindi siya gustong magpaliwanag. Lumakad pasulong si Justin at niyakap ang kanyang manipis na baywang, pinagmamasdan ng matikas na mukha sa kanyang harapan. I once said that I'd face dangers for you.
Pero parang lagi akong nabigo sa pagtupad sa mga pangako ko. Mas gaganda ang pakiramdam ko kung kaya mo akong umiyak sa mga bisig ko o pag-alitan ako. Ano ang dapat kong gawin kung umakto ka na parang normal na ang lahat pagkatapos ng muntik ka nang mawala ng buhay, at tumahimik kapag nagdurusa ka? Roslyn. Huwag mong itago ang lahat sa sarili mo. Ipaalam mo sa akin kung ano talaga ang iniisip mo, di ba? Kinagat ni Roslyn ang ibabang labi at itinaas ang baso bago muling uminom ng orange juice. Gayunpaman, hindi niya nilunok ang likido, sa halip ay itinaas niya ang kanyang ulo upang halikan si Justin sa kanyang mga labi. Malabo na hinalikan ni Justin si Roslyn, at naramdaman na ginamit ni Roslyn ang kanyang dila para agresibong makasali sa kanya. Maya-maya, ang orange juice mula sa bibig ni Roslyn ay dahan-daang dumaloy sa kanyang bibig. Si Roslyn ay lumitaw ng malalim. Ibinaba niya ang baso at niyakap ng mahigpit si Justin gamit ang kanyang malajade na mga braso, na para bang natunaw siya sa katawan nito. Ang ilong ni Justin ay napuno ng pamilyar at malarosas na amoy ng babae. Ang malambot at hubog na katawan ni Roslyn ay nasa kanyang mga bisig, habang ang pares ng mga bonten ng laman ay nagparamdam sa kanya ng hindi kapani-paniwalang kasiyahan sa sitwasyon. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, napabuntong hininga si Roslyn habang idinilat niya ang kanyang mga mata upang titigan si Justin. Ano ang lasa? Yung orange juice. Dinilaan ni Justin ang kanyang mga labi. Nakangiting sabi niya, matamis, maasim, at medyo magaspang. Ngumiti si Roslyn at sinabing, iyan mismo ang nararamdaman ko sa loob. Naiintindihan mo na ba ngayon? Nanatiling tahimik si Justin habang bumubuga siya ng mainit na hangin, nakaramdam ng labis na emosyonal. Tumigil siya sa pagsasalita, ngunit niyakap muli ng mahigpit ang babaeng ito sa kanyang mga bisig. Makalipas ang mahabang panahon, tahimik na iminulat ni Roslyn ang kanyang mga mata at kumurap ng ilang beses. Malumanay niyang sinabi, actually okay lang ako. Matagal na akong nasanay na maghintay para sa iyo. Pero hobby, alam mo bang laging nagrereklamo sa akin si Talia kung gaano ka ka-irresponsible? Medyo awkward ang pakiramdam ni Justin. Tinanong niya, ano ang sinabi ni Little Talia tungkol sa akin? Hindi inaasahan ni Justin na gagawa si Talia ng mga ulat tungkol sa kanya kay Roslyn. Dapat lang niyang sabihin sa akin kung hindi siya nasisiyahan. Bakit ba lagi siyang umaarte na parang busy araw-araw? Paano ko mapapansin ang bawat banayad na detalye? Ang babae ay talagang nararapat na paluan sa kanyang puwitan, naisip ni Justin. Sabi ni Talia, tumanggi kang bumisita sa amin pagkatapos naming lumipat dito sa loob ng mahabang panahon, at ang pagsasama naming dalawa ay may mas kaunting attraction sa iyo kumpara kay Maria na nag-iisa. Laging nakikita ng ibang lalaki na mas kaakit-akit ang mga babae sa labas kaysa sa bahay nila, ngunit hindi ito ang kaso para sa iyo. Dahil ganito kakampi, pakiramdam namin ay dapat na lang kaming magpakasal sa ibang lalaki, seryosong sabi ni Roslyn. Hindi alam ni Justin kung tatawa o iiyak. Hindi lang si Marian ay nagkakaroon na ng Cold War sa kanya, ang dalawa pa niyang babae ay nakakaramdam din ng sama ng loob. Bagamat sinabi ni Roslyn na iyon ang sinabi ni Talia, ngunit malinaw na iyon din ang naramdaman ni Roslyn. Huwag mo akong biruin ng ganyan. Mas madalas kitang bibisitahin. Palaging kumikilos si Talia na parang isang independenteng babae. Hindi niya ako tatawagan kung wala siyang sasabihin sa akin, habang lagi akong natatakot na abalahin ang kanyang trabaho, sabi ni Justin. How about me? Nawalan ako ng trabaho ngayon. Roslyn pouted her mouth. Nawalan ng trabaho. Nagbigo si Justin, dahil naiinip na ang aking babe Roslyn, bakit hindi mo palawakin ang Red Thorn Society sa ibang mga lungsod, at sa lalong madaling panahon ay sakupin mo ang lahat ng underground syndicate sa Zenica. Talaga. Lumiwanag ang liwanag mula sa mga mata ni Roslyn. Excited na sabi niya, since hobby supports me so much, I will do that. Nakaramdam si Justin ng lamig sa likod ng kanyang ulo. Bakit parang nahulog ako sa bitag? Nakakunot ang noo niyang sinabi, Babe Roslyn, anong ibig mong sabihin? Naisip mo ba talagang palawakin ang Red Thorn Society?
Duwag, sinabi ni Roslyn, sa totoo lang, isang medyo makapangyarihang pinuno ng sindikato ang nag-scout para sa akin kamakailan. Umaasa siyang makipagtulungan sa ating Red Thorn Society upang palawakin ang ating kapangyarihan sa Timog. Huminga ng malalim si Justin. Nahulog na talaga ako sa bitag. Naisip niya. Pakiramdam niya ay matagal nang may plano si Roslyn sa kanyang isipan. Bakit bigla mo na lang gustong makisali ulit sa larangang iyon? Di ba sabi mo pagod ka na, at hindi ka pa ba nagpasa ng maraming gawain kay Rowena? Malungkot na tanong ni Justin. Mukhang nahihiya si Roslyn. Nakayuko, sinabi niya, bagaman nag-invest ako sa kumpanya mo, napansin kong wala ako sa business-like mindset na kailangan. Wala na akong maitutulong, at karaniwang nanatili ako sa bahay nitong mga araw na ito, habang wala akong maraming kaibigan sa labas. Marami sa mga miyembro ng gang ko ang nagsimulang mawala ng gana, at ang organisasyon ay lalong lumalawak sa ganitong paraan, mas lalong lumalawak ang ating kapangyarihan. Punto. Napansin ni Justin na minamaliit pa rin niya ang pagnanais na makipaglaban sa dugo ni Roslyn. Maaaring siya ay mahusay sa pagtitiis sa isang relasyon, ngunit hindi ito nangangahulugan na maaari siyang manatili sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa iba pang mga aspeto. Dahil naimpluwensyahan ng kanyang ama na si Martin Sito mula pa noong bata pa, gustong-gusto ni Roslyn na sumakop sa mga lugar at palawakin ang kanyang kapangyarihan kahit na hindi siya mahilig sa pagpatay at madugong mga eksena. Sa gabi ng pagkuha kay Darkwater, napansin ni Justin ang matinding apoy sa mga mata ng babaeng iyon. Sa kasalukuyan, ang parehong apoy ay tila bumalik. Dapat daw na suportahan ng isang tao ang mga taong mahal niya. Hindi ko inaasahan na ang suporta ko ay para sa aking babae na palawakin ang kanyang kapangyarihan sa ilalim ng lupa. Napabuntong hininga si Justin habang umiiling. Tuwang-tuwang hinalikan ni Roslyn si Justin sa kanyang pisngi. Alam kong hindi mo ako pipigilan sa paggawa ng ganito. Hanggat may pagsang-ayon ako, wala akong dapat ikatakot. Natural na naiintindihan ni Justin ang ibig niyang sabihin. Dahil ipinangako niya na papayagan siya nito, natural na kailangan niyang magbigay ng kamay kapag siya ay nasa mahirap na sitwasyon. Sa katunayan, hindi ito kahanga-hanga kay Justin. Hindi pinapansin ang katotohanan na ang Red Thorn Society ay naging isa sa pinakamakapangyarihang sindikato, hindi ito masyadong mahirap para sa kanila na palawakin. Bukod dito, ang mga sindikato sa ilalim ng lupa sa Zenica ay nanggugulo lamang, hindi tulad ng mga mula sa Amerika o Europa. Ang pinakamalaking gang sa Zenica ay naglalaman ng higit sa 2 milyong sundalo. Hindi inisip ni Justin na bigyan ng kaunting saya ang kanyang babae sa kanyang buhay. Tinatimad din siyang magtanong tungkol sa mga detalye tungkol sa aktwal na pagpapatupad. Si Roslyn ay mas karanasan kaysa sa kanya sa underground world. Ngayon, pinaalalahanan siya na matagal na niyang hindi nakasama si Talia. Ang independenteng babae na buong pagmamalaki na kumakaway sa kanyang buntot ay palaging nagsasalita sa isang walang malasakit na paraan, ngunit sa katunayan ay pinagalitan niya siya ng hindi bababa sa libu-libong beses sa kanyang isip. Tahimik na nag-isip si Justin bago nagpaalam kay Roslyn at nagmaneho papuntang Yellow International. Dapat ay nasa trabaho pa rin si Talia ngayon. 441. Nang dumating siya sa punong tanggapan ng Yellow, napansin ni Justin na ang lahat ng paradahan ay hindi na bakante, punong-puno na talaga. Dahil nasa mahirap na sitwasyon si Yellow, karamihan sa mga empleyado ay kusang pumasok sa trabaho tuwing weekend, maaari man silang mag-ambag o hindi. Ang mga benepisyo sa pagtatrabaho na ibinigay ni Yellow ay higit na mas mahusay kaysa sa inaalok sa labas, at marami sa mga taong nagtatrabaho doon ay may sariling agenda na dapat matugunan. Walang mawawala sa kanilang cash cow. Biglang napagtanto ni Justin na sa paggawa ng kanyang ginawa, hindi lang niya tinulungan ang kanyang asawang si Marian, ngunit hindi direktang tinulungan ang mga empleyado sa ilalim ni Yellow at ang kanilang mga pamilya. Hindi alam, nakatulong siya sa kaligtasan ng hindi mabilang na mga tao. Sa kasamaang palad, alam na alam ni Justin na ang langit at impyerno ay hindi umiiral sa mundong ito, kung hindi, magagawa niyang iligtas man lang ang kanyang sarili sa ilang antas sa impyerno.
Ang kotse ni Marian ay hindi nakaparada sa kanyang karaniwang lugar na nakalaan para sa kanya. Nahulaan ni Justin na pumunta siya sa base ng Athena team. Ang lugar na iyon ay ang core ng misyon na ito pagkatapos ng lahat. Hanggat kaya nilang manalo sa labanan sa American Nasdaq stock market, hindi lamang matitiyak ang kanilang kaligtasan, maninindigan silang kumita ng malaking halaga sa proseso. Habang naglalakad papasok sa gusali, dumaan si Justin ng maraming mukhang kinakabahan na mga trabahador. Ang bawat isa sa kanila ay mukhang seryoso at pagod, ngunit walang nang ahas na magpahinga sa ganoong sandali. Hindi nag-anunsyo si Marian na nakakuha siya ng sapat na pondo. Nais niyang makakuha ng hindi inaasahang tagumpay. Ngunit sa kasamaang palad para sa mga manggagawang ito, na inakala na ang kumpanya ay nasa gilid pa rin ng pagbagsak nito, ay kailangang magdusa. Ginamit ni Justin ang elevator at pumunta sa sahig kung saan matatagpuan ang departamento ng pananalapi. Napakatahimik, at halos lahat ay nasa loob ng kanilang opisina at nagtatrabaho. Naglakad siya sa malawak na pasilyo, nakaramdam ng kaunting kalungkutan. Gayunpaman, noong unang pagliko ni Justin, narinig niya ang isang pamilyar na boses na nagmumula sa emergency exit malapit sa isang hagdanan. Vice President Lee, mangyaring huwag gawin ito. Paano kung may dumaan? Ano ang dapat katakutin? Lahat ay abala ngayon. Tingnan mo kung gaano ka napagod, pamayat ka pa. Vice President Lee, hindi maganda na ginagawa natin ito. Hindi mo ba ako gusto? Hindi. Si Justin ay nakatayo sa labas ng pinto at hindi alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Si M, ang bagong hinirang na Vice President ng Yellow, ay may kinalaman sa panlalaki, mala airport na si Danica, ang assistant ni Marian. Ngunit kakaiba talaga ang lasa ni Malcolm. Bakit siya mahuhulog kay Danica, sa lahat ng tao, na walang maibibigay? Tip ni Master, karaniwang ilarawan ang mga flat na babae bilang mga paliparan sa Zeneca dahil sa likas na katangian ng isang runway. Gayunpaman, hindi tama ang palihim na pakikinig sa session ng lovemaking ng ibang tao. Hindi interesado si Justin sa mga bagay na tulad nito, kaya nagpatuloy siya sa paglalakad papunta sa opisina ni Talia. Pagkaalis ni Justin, si Danica na namula ang mukha ay lumabas mula sa emergency exit dala ang kanyang magulong buhok at kamiseta. Tumingin siya sa kaliwat kanan bago nagreklamo kay Malcolm, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Napakadelikado noon. Bakit parang may narinig akong dumaan ngayon? Ano ang dapat ikatakot? Gusto kong malaman ng lahat ng tao sa kumpanya, tuwang-tuwang sabi ni Malcolm. Naramdaman ni Danica na lumabo ang kanyang paningin. Kung talagang gusto niyang malaman ng lahat ng tao sa kumpanya, bakit pa siya maghahanap ng ganoong lugar para magmahalan? Sa kabilang banda, masayang lumakad si Justin sa departamento ng pananalapi at tinanong ang isang babaeng empleyado, nasa opisina ba niya ang department head? Ang manggagawa ay tumingin kay Justin ng may pag-iingat. Itinulak ang kanyang salaming pang-araw, tinanong niya, may appointment ka ba? Saang departamento ka galing? Bago sumagot si Justin, isang lalaking empleyado ang dumaan. Isa siya sa mga taong dumalo sa panggabing karaoke party kasama sina Justin at Talia. Anong problema mo? Siya si Director Gibson mula sa bagong subsidiary na kumpanya. Bakit kailangan pa niyang ipaliwanag sa iyo sa lahat ng tao kung bakit kailangan niyang makipagkita sa isang department head? Tanong niya. Siya ay isang medyo matalinong tao dahil masasabi niya may something sa pagitan nina Justin at Talia. Binigyan siya ni Justin ng hitsura ng pag-aproba, at naging sanhi ng pagkasabik ng kapwa niya habang inaakala niyang may pagkakataon siyang ma-promote. Nagmamadali, sinabi niya, si Direk Yang, department head ay nasa loob ng kanyang opisina, ngunit mukhang hindi siya maganda ang mood mula nang mangyari. Mangyaring mag-ingat. Hindi alam ni Justin na ganito ang pressure ni Talia sa kanyang mga nasasakupan. Hindi niya maiwasang mapatawa na ganito ang ugali nito sa kumpanya. Gayunpaman, nang maisip niya kung paano siya tinakot ni Talia noong una siyang pumasok sa kumpanya, nagsimulang magkaroon ng kahulugan ang lahat. Naglalakad papunta sa opisina ng department head, kumatok si Justin sa pinto ng ilang beses, ngunit walang tugon.
Medyo kakaiba ang pakiramdam niya dito. Dahil walang tao, binuksan niya ang pinto at pumasok. Sa paglalakad papasok sa opisina, nakita ni Justin ang isang babae na may napakagandang figure na inalis ang kanyang mataas na takong na nakahiga sa isang nakatagilid na posisyon sa real leather na sofa. Isang manipis na kumot ang nakatikip sa kanyang katawan, habang ang kanyang buhok ay nakatikip sa kalahati ng kanyang maselang mukha. Tila mahimbing na natutulog si Talia, at hindi nagising pagkatapos na pumasok si Justin sa silid. Nakahinga siya ng pantay, ngunit nakakunot ang kanyang mga kilay, na para bang nag-aalala pa rin siya. Nilock ni Justin ang pinto mula sa loob ng silid bago dahan-daang naglakad patungo sa sofa. Umupo siya sa tabi ng mga paa ni Talia habang nakatingin sa pagod na babae na nagpapahinga. Dahil inatake si Yellow sa gabi at si Talia ang pinakaunang nakatanggap ng balita, sinimulan niyang tipunin ang mga executive, pag-aayos ng mga pagpupulong, pangangalap ng pondo, pakikipag-ugnayan, pag-delegate ng mga gawain, at iba pa. Naging abala siya mula kahapon ng gabi, at dumalo pa sa isang bidding ngayong umaga para sa mga negosasyon. Nang bumalik siya sa kumpanya sa hapon, wala na siyang oras na umupo at uminom ng mas kaunting pagkain. Hindi katakataka na kasing burnout siya. Kung tama si Justin, nagplano lang siyang matulog saglit bago maghanda para sa kanyang trabaho sa gabi. Gayunpaman, nakatulog siya at hindi niya napansin na may pumasok sa kanyang opisina. Hindi napigilan ni Justin na kuskusin ang matatag at makatarungang mga binti ni Talia habang napuno ng simpatiya ang kanyang mga mata. Karaniwang sinasabi na ang mga lalaki masipag sa trabaho ay pinakakaakit-akit, ngunit sino ang nagsabi na hindi rin ito ang kaso para sa mga babae? Mukhang naramdaman ni Talia na may kumalabit sa kanya. Nagising siya mula sa kanyang panaginip at malabong iminulat ang kanyang mga mata habang nakapaut ang kanyang bibig at kinukusot ang kanyang mga mata. Ang kanyang nakakaakit na ekspresyon ay nagparamdam kay Justin ng selos na mararamdaman niya kung ito ay ibang tao. Nang makitang ang lalaki ay si Justin, pinigilan ni Talia ang kanyang unang intensyon na sumigaw. Namula siya nang mapagtantong nakatulog na pala siya. Marahan niyang tinanong, bakit ka nandito? Hindi mo sinabi sa akin na pupunta ka. Kumatok ako ngunit hindi ka sumagot, sabi ni Justin. Hayaan mo na. Inilibot ni Talia ang kanyang mga mata. Ano? Tumigil ka sa pag-arte na parang wala dito ang mga kamay mo. Ibinuga ni Talia ang kanyang bibig. Hindi alam kung kailan nagsimulang hawakan ni Justin ang mga paa ni Talia. Sarap niyang himes-himes ang ilalim ng matabang paa nito. Matagal na tayong magkasama ngayon, minamasahe ko ang aking little Talia, sabi ni Justin habang tumatawa siya. Mahina, nauutol na sabi ni Talia, ako. Mahigit isang araw na akong hindi naliligo. Sila. Amoy nila. Hindi sila. Itinaas ni Justin ang kanyang mga paa bago hinimas ang mga ito. Nakangiting sabi niya, mabango pa rin sila. Agad na namula ang mukha ni Talia habang kinakabahan siyang tumingin sa pinto. Dapat ba talagang gumawa ng walang ingat lalaki, paano kung makita ako ng iba? Naisip niya. Huwag kang mag-alala. Tinapik ni Justin ang paa ni Talia. Nilock ko ang pinto pagpasok ko. Ikaw. Nagsisimula na akong mag-alala para sa iyo. Ito ba ay posibleng maalamat na foot fetish? Nagreklamo si Talia bago pilit na binawi ang kanyang mga paa habang tumanggi siyang hawakan ni Justin ang mga ito. Itinikom ni Justin ang kanyang bibig na parang bata na parang hindi nasisiyahan. Kapag mahal ng isang tao ang isang bahay, kahit ang ibong nakatira dito ay dapat mahalin din. Dahil gusto kita, syempre kailangan ko ring magustuhan ang iyong mga paa. Kalokohan, bulong ni Talia, ngunit nakaramdam ng kasiyahan sa kanyang words. Alam niyang sinusubukan ni Justin na pasayahin siya. May bigla siyang naalala habang may liwanag na umiikot sa matikas niyang mga mata. She acted really tamad na parang kakagising lang. Marahang bamulong siya, hubby. Gusto kong tulungan mo akong magsuot ng sapatos ko. Nag-alinlangan si Justin sa kanyang pandinig. Hindi ba't pinahihintulutan niya akong hawakan ang kanyang mga paa? Naisip niya. Gusto kong isuot mo ang sapatos ko para sa akin.
Nagpout si Talia bago sinabi sa akin ni Roslyn na nakita ka ni Marian na nagsusuot ng sapatos para sa kanya. Ayokong makita ito ni Marian, pero gusto kong isuot mo ang sapatos ko para sa akin. Humph! Kampi ka ba? Gusto ko kung ano ang mayroon si Roslyn. Hindi naiintindihan ni Justin kung ano ang posibleng kinakatawan ng pagsusuot ng sapatos para sa isang tao. Gayunpaman, ngayon lang siya dumating dahil gusto niyang pasayahin siya. Kaya, nagpa siyang sumunod sa kanya. Gayunpaman, nang iangat ni Justin ang isa sa mga high heels ni Talia at dahan-dahan itong ipinatong sa kanyang paa, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Napagtanto niya na ito ay walang pinagkaiba sa pagsusuot ng kasintahang lalaki ng singsing para sa nobya sa panahon ng kasal. Biglang napagtanto ni Justin na parang ginagamit niya ang sarili niyang mga kamay para itali siya ng mahigpit. She was telling him that she belonged to him. Inangat ni Justin ang kanyang ulo upang tingnan si Talia, habang nakatitig din ito sa kanya. Nagtama ang kanilang mga tingin, bago nagsimulang ngumiti ng nakakaloko ang dalawa. Matapos maisuot ang kanyang mataas na takong, matikas na tumayo si Talia at simpleng inipit ang kanyang buhok gamit ang isang hairpin bago hinalikan si Justin sa kanyang pisngi bilang pampatibay loob. Sinusubukan mo bang itaboy ako? Medyo nalungkot si Justin. Napaka-romantic nito kanina, at naisip niyang maglalaro si Talia ng ilang mga laro sa opisina, kasama siya. Alam ni Talia kung bakit siya dumating. Nakangiting sabi niya, marami pa akong dapat harapin. Baka hanapin mo ang iba mong manliligaw na si Mingayo. I'm glad enough that you thought of me, I don't ask for much. Hindi ka humihingi ng marami, ngunit mayroon akong sariling mga pangangailangan. Napaisip si Justin. Gayunpaman, napag-usapan ni Melinda ang tungkol sa pagdala sa kanya upang makipagkita sa kanyang mga magulang isang araw, at hindi pa niya ito tinatanong tungkol sa sitwasyon. Nagkataon, maaari siyang pumunta ngayon at sa parehong oras subukan upang makakuha ng ilang sa gilid. Siya ay kasalukuyang isang lalaki na may asawa at 4 na manliligaw. Maliban kay Joyce, napakababa ng pagkakataon niyang maging komportable sa kanyang mga babae. Bago lumabas ng opisina si Justin, may kumatok sa pinto. Napuno ng nerbiyos ang mga mata ni Talia. Nakalok ang pinto, habang siya ay nasa opisina kasama si Justin na mag-isa. Ang sitwasyong iyon lamang ay mali kahit paano tingnan ito ng isa. Walang magawa si Justin para buksan ang pinto. Ang taong dumating ay hindi iba, kundi ang kanyang pinakamalapit na babaeng kasamahan na si Hannah. Nakasuot ng puting damit pang opisina, tila bumuti ng husto ang figure ni Hannah. Pagkatapos niyang hiwalayan ang kanyang asawa, nagsimula siyang magmukhang mas malusog. Maliwanag, ang hindi pagdurusa sa kamay ng kanyang asawa ay isang malaking salik sa kanyang hitsura. Nang makitang si Justin ang nagbukas ng pinto, bumalandra ang pagkagulat sa pares ng magagandang mata ni Hannah. Hindi nagtagal, tila may naisip siya, bago binigyan ng inis na tingin si Justin at pumasok sa opisina habang namumula. Madam Mo, sinabi ni Madam Brown na kailangan niyang pirmahan ang mga dokumentong ito. Sinabi rin niya na baka hindi siya makadalo sa pulong sa hapon. Kailangan niyang asikasuhin ang partnership sa Huayon Trade, kaya pumunta ako rito para ipaalam sa iyo, sabi ni Hannah habang ipinapasa niya ang isang stack ng mga dokumento kay Talia. Nakangiting tinanggap ni Talia ang mga dokumento at hindi siya mukhang awkward. Ngunit nanunukso pa rin niyang sinulyapan si Justin. Alam niya na ang kanyang mga plano ay nabigo ngayong hindi available si Melinda. Sige. Ikinalulungkot ko talaga na pinagtrabaho kayong lahat sa panahon ng bakasyon. Ayos lang. Isa itong hamon na dapat nating harapin ng sama-sama, nakangiting sabi ni Hannah. Magtatagumpay tayo, kumpiyansa na sabi ni Talia. Pagkatapos mag-usap ng ilang sandali, nagmamadaling umalis si Hannah sa opisina. Mukhang may iniisip si Talia. Pagkatapos ay tumingin siya kay Justin na nakatayo sa tabi ng pinto habang iniikot ang panulat sa kanyang kamay. May kumpiyansa siyang sinabi, may nagawa ka na ba kay Hannah Lane? Nagulat si Justin. Maliban sa pag-abot sa gitna ng mga hita niya, wala pa akong nagawa kanina. Naisip niya. Bakit mo nasabi? Mukha ba akong ganyang klaseng tao?
Tanong ni Justin sa matuwid na paraan. Kung ganoon, bakit kanya gusto? Tanong ni Thalia dahil sa curiosity. Ngumiti ng pilit si Justin. Little Thalia, huwag kang gagawa ng kwento. Bagamat katatapos lang niyang makipaghiwalay, hindi ako ang uri ng tao na sasamantalahin ang sitwasyon. Say what you must. Masasabi kong interesado siya sa iyo, sabi ni Thalia habang ayaw niyang magpaliwanag kay Justin. Pagkatapos ay ikinawi niya ang kanyang kamay para paalisin si Justin dahil gusto niyang magsimulang magtrabaho. Napuno ng kapeitan ang mga labi ni Justin. Pakiramdam niya ay siya ang manliligaw sa labas ng kasal sa halip. Palagi siyang pinalaya sa ganitong paraan. Gayunpaman, sa parehong oras, isang pagdududa ang lumitaw sa kanyang isipan. Naisip niya ang tingin na natanggap niya mula kay Hana kanina kasama ang iba't ibang mga kaganapan na naganap sa nakaraan. Hindi niya maiwasang isipin kung may gusto nga ba sa kanya itong dati niyang kasamahan. 442. Hindi nakakuha ng malinaw na sagot si Justin sa mga tanong na ito, kaya nagpasya siyang isantibi muna ang mga ito sa ngayon. Dahil wala si Melinda sa ngayon, walang dahilan si Justin para ipagpatuloy ang pananatili sa punong tanggapan ng Yellow International. Dahil alam na dumating na si Christine, at malapit nang ilunsad ang Star of Yellow, nag-alinlangan si Justin na ipinaalam ni Christine kina Teddy at Janet ang kanyang pagdating sa Zeneca. Para maiwasan ang sobrang prangka na babae na magdulot ng mas maraming kaguluhan, naramdaman ni Justin na kailangan siyang ipasok sa mood sa pagtatrabaho sa lalong madaling panahon. Kaya, tumawag si Justin kay Teddy, at tinanong kung kasama siya ni Janet. Hindi naman siya binaygo nitong dalawang masisipag niyang kampon. Pareho silang abala sa kani-kanilang opisina. Kahit na ang Yellow International ay nahaharap sa isang kahirapan, at ang subsidiary na kumpanya na Yellow Entertainment ay hindi makakatulong sa sitwasyong iyon, ginagawa pa rin nila ang lahat ng kanilang makakaya ayon sa mga limitasyon. Dumating na si Christine sa Stonegate. Alam mo ba iyon? Tanong ni Justin. Hindi napigilan ni Teddy ang sarili sa pagsigaw. Nagulat siyang nagtanong, Direktor, ikaw ba talaga? Bakit ako magsisinungaling sa iyo? Saway ni Justin sa kanyang isipan, ang baliw na babae ay naglalaan ng sarili niyang sweet time sa bagay na ito gaya ng inaasahan. Pupunta ako sa opisina ngayon at gagawa ng ilang mga kumpirmasyon para sa paparating na Star of Yellow. Magsisimula kami kaagad pagkatapos na dumaan si Yellow sa kalamidad na ito. Director, mas maganda talaga kung ganyan. Pero, Director, aabot ba talaga tayo this time? Nakita ni Teddy na malabong manalo si Yellow sa pagkakataong ito. Inis na sinabi ni Justin, ano ang pinag-uusapan mo? Paano yun kahit na isang tanong? Posible bang gusto mong makita kaming bumagsak? Hindi. Nagmamadaling sabi ni Teddy. Pagkatapos ay tatanungin ko kaagad si Janet para sa isang talakayan. Direktor, nasaan si Miss Christine ngayon? Paano ko malalaman? Napaisip si Justin. Natural siyang lilito pagdating ng panahon. Pupunta ako ngayon. 10 minuto pagkatapos tapusin ang tawag, dumating si Justin sa kanyang opisina, habang sina Teddy at Janet ay nasa sabik na nag-uusap. Kahit na nasa panganib ang kumpanya, hindi pa rin nila mapatahimik ang kanilang sarili sa pagdating ni Christine. Direktor, nandito ka, nakangiting sabi ni Janet. Nakikipag-usap ako kay Vice President Lane kung dapat nating i-anunsyo ang pagdating ni Miss Christine. Maaari ba tayong makipagkita kay Miss Christine para ayusin ang tungkol sa promotion site? Siyempre, natuwa si Justin na gawin iyon. Makontento na siya hanggat hindi umindayog si Christine pabalik-balik sa paligid niya. Kaya, binuksan niya ang kanyang desktop computer nang walang pag-aalinlangan bago mag-login sa isang software at i-dial ang numero ni Christine. Dahil hindi siya karaniwang nangangailangan ng telepono noon, karamihan sa mga paraan ng komunikasyon na ginamit ni Justin ay nangangailangan ng computer. Sinusuportahan ng telepono ni Christine ang mga video call. Matapos maikonekta ang tawag, ipinakita sa screen ang isang yate na naglalayag sa karagatan. Nakasuot si Christine ng malaking pares ng salaming pang-araw at malawak na clothes.
Siya ay dahan-daang humihigop sa isang inumin na sa hula ni Justin ay green tea o kape. Walang tao sa paligid niya. Malamang, nabook niya ang buong yate. Bagamat ang karamihan sa kanyang mukha ay natatakpan ng kanyang sombrero at salaming pang-araw, nakilala pa rin nina Teddy at Janet ang inaasam-asam na superstar na ito, kaya nagningning ang kanilang mga mata. Naaalala kong inanyayahan kita sa Zenica para magtrabaho. Saan ka na naman ba nagpunta? Nagsalita si Justin sa Portuguese para hindi maintindihan nina Teddy at Janet. Sa inaasahan, pareho silang tumingin kay Justin at nataranta. Nagtataka sila kung bakit nagsimulang magsalita ang kanilang direktor sa ibang wika. Lumilitaw na si Christine ay matatas din sa iba't ibang wika tulad ni Justin. Gamit din ng Portuges, sumagot siya, "Mahal kong Yang, hindi ka ba nababahala na magsalita sa iyong kaibigan sa ganitong paraan? Hindi mo ba ako maaaring hayaang magsaya sa Zenica ng ilang araw bago gamitin ang aking reputasyon? Namiss kita ng husto bago pumunta rito. Magsaya ka. May bagay ba sa mundong hindi mo pa nilalaro noon? Isa pa, hindi ko alam kung nami-miss mo ba ako o hindi, pero ang alam ko, marami kang naging problema sa akin pagdating mo. Dahil kahit kailan hindi mo makontrol ang sarili mong bibig, hindi na ako in good terms sa asawa ko." Ipinahayag ni Justin ang kanyang galit kay Christine. Inamin niya na ang paggawa nito ay mas magiging komportable siya. Gayunpaman, hindi siya sineseryoso ni Christine. Nakangiting itinanong niya, "Talaga? Alam mo na sinubukan kong baguhin ang ugali kong ito sa loob ng 10 siglo, ngunit parang wala akong swerte dito. Damn it. I don't care how many centuries you took. In short, may mga problema ka na naidulot at ngayon ay dapat ayusin. Gusto ka ng mga subordinate ko na kausapin ang schedule para sa ilang promotions at iba pang aktibidad. Dalhin mo dito ngayon ang damn team mo. As it is, I have enough problems to deal with. Can't you lend me a hand for a bit?" Malungkot na sabi ni Justin. Nakapout si Christine sa labi. "Sige. Pero hilingin sa iyong mga tao na maghintay hanggang bukas ng umaga. Nasa eroplano pa rin ngayon ang team ko. Darating sila dito ngayong gabi at magpapahinga ng isang gabi." Pagkatapos ng pag-uusap, tinapos ni Justin ang video call. Pagkatapos ay nagpalit siya sa Mandarin upang may paalam sa dalawa ang tungkol sa sinabi ni Christine, at hiniling sa kanila na maghanda. Bagamat pareho silang interesado kung bakit nagsalita si Justin sa isang banyagang wika, hindi sila naglakas loob na magtanong. Ito ay isang personal na bagay pagkatapos ng lahat. Kailangan lang nilang malaman na ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Matapos makitungo sa mahirap na kapwa Christine, tiningnan ni Justin ang oras. Halos alas 4 na ng hapon noon. Tamang-tama sa oras na aalis si Lucille pauwi. Kaya, nagtungo siya sa recording studio sa ika-4 na palapag na nagpaplanong sunduin siya sa bahay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagdating sa recording studio, isang hindi inaasahang silhouette ang lumabas. Nakasuot ng marangyang damit, lumitaw ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakatali ang buhok sa isang bun habang nakasuot ng scarf sa leeg. Bihira para kay Abbas Morgana ang magsuot ng ibang bagay maliban sa kanyang martial arts robe. Bilang isang kahangahangang cultivator, ang hitsura ni Abbas Morgana ay hindi nagpahayag ng kanyang tunay na edad. Sa kasalukuyan, siya ay nakadamit sa isang paraan na hindi naiiba sa isang mayamang babae. Ano yun? Nagulat ba tayo? Mahinahong tanong ni Abbas Morgana. Ikinaway ni Justin ang kanyang kamay. Hindi, nagulat lang ako na si Abbas ay may napaka-estilong martial arts robe. Humph! Anak, ingatan mo ang bibig mo. Wala na ang asawa ko. Bilang asawa ng amo ng angkan ng Lin, natural na muli kong kokontrolin ang sitwasyon nang wala ang robe ko. Hindi mo kailangang pilitin ang hitsura ko. Ang Abbas Morgana ay natural na tinutukoy si Zachary na dinala. Hindi siya nakaramdam ng labis na kalungkutan dahil nahaharap na siya sa mas mahirap na mga pangyayari. Kaya niyang magtiis ng higit pa sa maiisip ng isa. Ginagawa lang niya ito dahil mahal na mahal pa rin niya si Zachary. Kung hindi, hindi niya magagawa ito, at hahayaan itong mahulog ng mag-isa, na pabuntong hininga si Justin sa kanyang puso.
Dahil masyado siyang nagmamalasakit sa kanya, bakit kailangan niyang pretuhin si Zachary ng napakalamig noon? Malamig na sinabi ni Abbas Morgana, pumunta ako ngayon para kausapin ang aking mahal na apo. Hindi mo kailangang mag-isip ng labis. Dahil nandito na tayo, ipapaalala ko sa iyo ang ipinangako mo sa Red Flame Iron Brigade. Tandaan mo iyon. Nalito si Justin. Ano ito? Nakalimutan mo, ano ang karaniwan, sabi ni Abbas Morgana na hindi nasisiyahan. Nangako ka na tutulungan kaming magsanay ng bagong grupo ng mga elite. Tinampol ni Justin ang kanyang noo. Nakangiting sabi niya, iyan ang ipinangako ko sa asawa mo. Ngayong wala na siya, wala nang obligasyon. Bakit ayaw mo? Bagamat inaamin kong hindi kita masyadong gusto, hindi ko maitatanggi na ikaw ang aming pinakamahusay na tagapagturo. Hindi ako susuko sa pagkakataong ito, sabi ni Abbas Morgana. Ang bagong hinirang na general ay makikipagkita sa iyo sa isang lugar sa kalagitnaan ng buwan. Sa oras na iyon, ang batch ng mga bagong recruit ay dadalhin sa aming secret training base sa Stonegate. Sana ay matupad mo ang iyong pangako. Ang Red Flame Iron Brigade ay dumanas ng maraming pagkalugi sa mga nakaraang taon. Kailangan namin ng sapat na dami ng sariwang dugo. Sa bagay na Hongmeng dito, hindi na kailangang palakihin, nakanging sabi ni Justin habang winawagayway ang kanyang kamay. Kung kailangan natin ang mga nakatatanda mula sa Hongmeng na mag-asikaso sa lahat, paano ang mga nakababatang henerasyon sa bansang ito ay patuloy na uunlad? Ang kamatayan ay hindi maiiwasan. Ngunit hanggat may mga nakaligtas, hindi tayo maituturing na natalo, mataimtim na sinabi ni Abbas Morgana. Nagbibiro lang si Justin. Isa siyang tumupad sa kanyang mga pangako. Pagkaalis ni Abbas Morgana, pumasok si Justin sa recording studio. Napagtanto niyang hindi nagsasanay si Lucille sa pagkakataong ito, ngunit sa halip ay nakaupo siya ng walang pag-iisip. Nang makita ni Lucille si Justin, tumakbo siya at nagtanong, Brother Yang, tinawagan ako ni Yuna para mag-ingat ngayon. Nabanggit niya na may biglaang pag-atake kanina. Ano ang sitwasyon ngayon? Ngumiti si Justin at sumagot, bakit hindi ka umuwi at tingnan kung nag-aalala ka? Sa iyong mga kakayahan, hindi mo kailangang matakot sa mga taong iyon. Gusto kong bumalik ngayon, ngunit dumating si Lola. Nang banggitin ni Lucille si Morgana, mukhang naguguluhan siya. Tinanong ako ni Lola na huwag mag-alala. Walang mangyayari sa iyo dito. Pakiramdam ko ay magiging maayos tayo kapag kasama natin si Brother Justin. Then why were you daydreaming? Ano pa ang sinabi niya sa'yo? Nagtataka si Justin kung bakit biglang dumating si Morgana. Dumating ba siya para pilitin si Lucille na gawin iyon sa akin? Naisip niya. Naranasan niya mismo ang kakayahan ng matandang madre na makipag-matchmaker. Nakapout si Lucille sa kanyang bibig. Sinabi ni Lola na ang pagkanta at iba pang bagay ay walang silbi. Hiniling niya sa akin na bumalik sa Central City upang matuto ng pamamahala at dahan-daang mamana ang Lysander clan. Hindi inaasahan ni Justin na ganito ang mangyayari. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, tinanong niya, ano sa tingin mo ang tungkol dito? Ako. Pakiramdam ko ay hindi ako nababagay na maging master ng Lysander clan. Nagkamali, ibinaba ni Lucille ang kanyang ulo bago mahinang nagsalita, sinabi ko kay Lola na si elder sister ay talagang mas angkop na maging pinuno, ngunit talagang nagalit si Lola. Sinabi niya na ako ay walang kakayahan at parang bata. Mapait na ngumiti si Justin. May intensyon si Lucille na hayaan si Maria na pamahalaan ang Lysander clan. Gayunpaman, imposible para kay Maria na sumang-ayon dito. Kung gayon ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Justin. Mukhang nahihirapan si Lucille. Sinabi ko kay Lola na gusto ko talagang sumali sa kompetisyong ito. Kung matalo ako, babalik ako. Kung hindi, patuloy akong kumanta. Hindi inaasahan ni Justin na magiging ganito katatag si Lucille para sa kanyang mga pangarap na maging isang mang-aawit. He patted her head and said, kung ayaw mong maging clan master, kahit matalo ka, walang gagawin ang lola mo. Trust me. I'll stop her for you in the worst case. Namutla si Lucille. Brother Justin, gusto mong sampilan ang lola ko.
Gago na bata. Hindi alam ni Justin kung iiyak o matatawa. Kung hindi ako sinampal ng lola mo, bakit ko siya sasamalin? At ano ang magagawa niya sa akin? Sa wakas ay gumaan ang pakiramdam ni Lucille. Hindi nagtagal, napagtanto niya na tinapik ni Justin ang kanyang ulo. Namumula, nagreklamo siya, Brother Justin, hindi mo na ako dapat hawakan ng ganito. Nang matapos siyang magsalita, isang magaspang at perwisyong boses ang umalangaw-ngaw mula sa labas. Haha, kuya, ito rin ba ang manliligaw mo? Aling bahagi niya ang nahawakan mo? Lumingon sina Justin at Lucille para lamang matuklasan si Joshua na naglalakad na parang gangster. Nakasuot siya ng isang pares ng reflective sunglasses at isang low-collared shirt na nagpapakita ng malaking tipak ng kanyang buhok sa dibdib. Nakaramdam ng matinding sakit ng ulo si Justin. Bakit siya napadpad? 443. Hindi tulad ng pagkakuryente, si Lucille ay nagmamadaling tumabi nang makita niya ang lalaking biglang pumasok. Napakunot ang noo niya nang maramdaman niyang parang pamilyar ang lalaki. Naglakad si Joshua patungo kay Justin habang tumatawa siya. Maingat na sumulyap kay Lucille, nakaramdam siya ng paghanga at nagsalita sa mas mahinang boses, Brother-in-law, huwag kang mag-alala. Talagang hindi ko sasabihin kay elder sister ang tungkol dito. Normal lang sa mga lalaki na magkaroon ng kaunting asawa at manliligaw. Huwag mo akong pansinin saglit, ang ilan sa aking mga tao ay may maraming babae bilang kanilang manliligaw. Wala akong pakialam kung sasabihin mo sa iyong nakatatandang kapatid na babae o hindi, ngunit hindi ka dapat gumawa ng mga bagay. Naramdaman ni Joss na siya ay nakatakdang magdusa ngayon. Dumating si Christine sa kanyang bahay upang gumawa ng malaking gulo, at ngayon ay biglang lumitaw ang malaking bibig na si Joshua. Hehe, pangako hindi ko gagawin. Nabigo pa rin si Joshua na maunawaan ang ibig sabihin ni Justin. Hinampis niya ang sariling dibdib, sinabi niya, ang mga lalaki ay kailangang maging tapat sa kanilang mga kapatid. Isa ako sa Central City King Trio, bakit hindi ko kayang tuparin ang isang maliit na pangako? Sa mundong ito, walang mga lalaking tapat, tanging ang mga walang kakayahan. Tama ba ako, kuya? Sa pagtingin sa nakakalokong ngiting-ngiti na si Joshua, talagang hindi maintindihan ni Justin kung bakit ang matalinong si Teresa ay may ganitong kaawa-awang katas para sa isang kapatid. Tungkol sa Central City King Trio, na binanggit niya, mas namangha si Justin. Nasa ganoong kadesperadong panahon ba ang Zenica na ang gayong kapwa ay maaring matawag na Harry, sa panahong ito? Alam ko na kung sino ka ngayon. Biglang sabi ni Lucille habang namumula ang mukha. Ikaw ang Candyman, Joshua. Ang ekspresyon ni Joshua ay naging kakilakilabot. Seryoso niyang sinuri si Lucille mula sa itaas hanggang sa ibaba, ngunit nabigo pa rin siyang makilala siya. Hindi mo ako kilala, pero nakita minsan. Tila may naisip na nakakatawa si Lucille. Pumunta siya sa gilid ni Justin at sinabing, Brother Yang, bakit mo siya kilala, at bakit kanya tinatawag na brother-in-law? Hindi ba't ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay si Miss Teresa Dawson? Medyo nakonsensya si Justin nang mapansin niya ang mapanuksong tingin sa mga mata ni Lucille. Kahit na ang isang taong walang muwang ay sigurado na ang kanyang relasyon kay Teresa ay matalik. Hindi binalak ni Justin na pag-usapan si Teresa. Kaya, gumawa siya ng isang aksyon upang magtanong, ano ang ibig sabihin ng Candyman? Si Joshua ay mukhang nag-aalala. Kinindatan niya si Lucille para sumenyas dito. Isang hudyat para hilingin sa kanya na itikom ang kanyang bibig. Gayunpaman, bakit makikinig si Lucille sa kanya? Ibinuko niya ang kanyang bibig at sinabi, iyon ay dahil kahit na ang taong ito ay ang tila makapangyarihang young master ng Dawson clan, ang ginagawa niya ay gumagawa ng gulo sa labas. Sa tuwing siya ay haharap sa isang mas malakas kaysa sa kanya, siya ay hihingi ng tulong at agad na masira, tulad ng isang maliit na figure ay nagawa sa candy na matutunaw sa kaunting init na itinapat dito. Nagkataon, ang kanyang apelyido ay tinawag na Dawson, kaya't ang kanyang apelyido ay Dawson na. Agad na napahiya si Joshua. Isang nakakahiyang ngiti ang pinakawalan niya ngunit hindi siya naglakas loob na ipahayag ang kanyang galit. Hindi siya ganap na tanga.
Alam niya na si Lucille ay hindi dapat isang ordinaryong tao, hindi banggitin na hindi siya nang ahas na asar si Justin. Gayun din, masayang sabi ni Lucille. Humajejek, sinabi niya, ang dalawang pinakamatalinong tao ng bagong henerasyon ay tinatawag na Central City King Duo. Ang King Trio ay binubuo ni Joshua dahil gusto niyang pilitin na isama ang kanyang sarili sa listahan. Maliban sa kanyang sarili, walang sino man ang tumutukoy sa kanya sa ganoong paraan. Hindi na napigilan ni Joshua ang kanyang sarili ngayong nalantad na ang lahat ng kanyang mga sikreto. Magandang binibini, wala tayong laban sa isa't isa. Mangyaring hayaan ang hamak na ito. Humph! Umiling si Lucille. Ito ay isang paraan ng pagsasabi na nangako siyang hindi na pag-usapan ang tungkol sa kanyang mga achievements. Alam ni Justin ang isa o dalawang bagay tungkol kay Joshua, kaya hindi siya masyadong nagulat. Tinanong niya, bakit ka nandito? Wala akong natatanda ang inimbitahan kita. Tumigil sa pagngiti si Joshua at mukhang seryoso. Brother-in-law, may kailangan akong i-verify sa iyo. Medyo curious si Justin. Parang wala siyang kinalaman kay Joshua noong nakaraan. Sa totoo lang, nagtatanong ako sa ngalan ng aking nakatatandang kapatid na babae at ng angkan ng Dawson, sabi ni Joshua bago kumaway sa likod. Lumapit ang isang lalaki na mukhang assistant ni Joshua at binigyan siya ng pahayagan bago bumalik sa kanyang orihinal na posisyon sa likod. Binuksan ni Joshua ang pahayagan at inihatid ito kay Justin. Marahan niyang tinanong, brother-in-law, hindi ikaw ang may gawa nito, di ba? Saglit na binasa ni Justin ang pamagat sa malaking artikulo, at agad na nabigla. Ang pamagat ng ay pagwawasak ng Quill Clan. Ang Quill Clan ay kung saan nagmula si Kyle Quill, ang dating nobyo ni Melinda, na dati ring nagkaroon ng dalawang masamang pakikisalamuha kay Justin. Bilang isang clan na naka-attach sa Dawson Clan, ang Quill Clan ay hindi masyadong malaki at hindi rin maliit. Gayunpaman, ito ay isang medyo maimpluwensyang angkan sa timog. Gayunpaman, sa paglaon ng gabing iyon isang araw bago ang kahapon, ang lahat ng mas mataas na ranggo na miyembro ay nabura. Gumamit ng mabibigat na baril at kutsilyo ang mga kriminal para pumatay. Mabilis at maayos ang kanilang estilo. Agad na natukoy ng pulisya na ang kasong ito ay ginawa ng mga eksperto. Bukod dito, ang krimen sa pagpatay na ito ay malinaw na sa isang motibo upang maghayganti. Kaya, mahigpit na binabantayan ng pulisya ang ilang mga angkan na may kaugnayan sa angkan ng Chi. Gayunpaman, ang ganitong pangyayari ay makakasira sa kapayapaan ng lipunan sa bansa. Kaya, sinubukan ng pulisya ang kanilang makakaya upang mabawasan ang saklaw ng media, na siyang dahilan kung bakit hindi ito naiulat sa mga istasyon ng TV o radyo. Inilathala lamang ito sa isang maliit na kumpanya ng pahayagan. Sa tingin ng kapatid mo, ako ang nasa likod ng lahat ng ito. Tanong ni Justin. Ngumiti si Joshua habang siya ay nasa mahirap na sitwasyon. Nahihiya si elder sister na tanungin ka ng personal, pero I guess you can say that. Pero, brother-in-law, hindi naman galit ang kapatid ko o ano. Nag-aalala lang siya na kung oo, makakatulong siya sa pamamagitan ng pagtatanggol sa iyo. Hindi naman ito maituturing na isang hamak na paraan kung tutuusin. Sumagot si Justin, una, hindi ako ang may kagagawan nito. Wala rin akong ideya kung bakit nalipol ang angkan ni Kyle Quill. Sa paghusga sa kanyang bastos na pag-uugali, hindi ko akalain na magagawa pa ng kanyang pamilya ang mas mahusay na paraan. Hindi nakakagulat na magkaroon sila ng mga kaaway. Pangalawa, kahit na ako talaga ang may kasalanan sa sitwasyong ito. Bro-in-law, huminahon ka. Hindi talaga ito ang ibig sabihin ng kapatid ko, nagmamadaling sabi ni Joshua na nakangiti. Sa katunayan, hindi nasisiyahan si Justin na hindi siya personal na kinakausap ni Teresa. Nag-aalala siya sa kanya, ngunit natatakot siyang sisihin, kaya hiniling niya kay Joshua na pumunta sa halip. Huwag kang mag-alala. Sa halip na mag-alala kung magagalit ako o hindi, hilingin sa iyong kapatid na ito ng kanyang pagsisikap sa pag-alam kung sino ang tunay na pumatay. Ang bagay na ito ay isang sampal sa mukha ng Dawson Clan, hindi ba? Tanong ni Justin. Galit na ipinalakpak ni Joshua ang kanyang kamay. I know right. Goddamn, this is ridiculous.
Lumampas na sila, kahit ang 7 hanggang 8 taong gulang ay hindi naligtas. Bawat miyembro ng clan ay namatay. Si Kyle Quill ang pinakakawawa. Nabalitaan ko na ang katawan niya ay tinadtad ng ilang piraso. Brother-in-law, sino sa tingin mo ang maaaring maging ganito kalupit sa isang horror movie? Nagkibit balikat si Justin. Paano ko malalaman? Dahil naglakas loob silang lumaban sa kanila, ang salarin ay maaaring wala ng planong mabuhay pa o sila ay walang takot. Kahit anong mangyari, namatay si Kyle Quill ng walang kabuluhan, at mas mabuting magsimula ng maging abala ang iyong Dawson clan. Lalong kumunat ang noo ni Joshua habang nagmuni-muni matapos makinig sa pagsusuri ni Justin. Ni hindi siya mapakali na magpaalam nang ilabas ni Justin si Lucille mula sa recording studio. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Justin sa bahay kasama si Lucille. Nakapagtataka, may isang puting BMW Z4 na nakaparada sa labas ng bahay, na nagbigay kay Justin ng premonition. Hindi niya akalain na si Marian ang may kotseng ito sa garahe. May bisita sila. Napuno ng guilt ang mukha ni Lucille matapos niyang masaksihan ang gulo sa looban at ang gumuhong pader. Ang tanga ko talaga. Sa ganitong kritikal na sandali, dapat ay nanatili ako sa bahay para protektahan si Tita Garrison, Yuna at ang iba pa. Paano ito naiiba para sa akin? Halos kailangan kong mabuhay sa natitirang bahagi ng aking buhay sa pagsisisi. Mapait na ngumiti si Justin bago sinabing, ang kailangan nating gawin ay matuto mula sa ating mga pagkakamali, sa halip na hamatak ng mahabang mukha. Tumango si Lucille bago pilit na ngumiti at pumasok sa bahay. Bagaman nawasak ang ilang bahagi ng bahay, ang bahay ay para sa karamihan, pareho. Pumasok si Justin sa living hall at narinig ang isang masayang Saturday mula sa dining hall. Hindi ba kay Christine ang boses na ito? Paano napunta sa bahay ko ang babaeng ito pagkatapos gumala? Nagtataka si Lucille sa dining hall at nakita niya sina Rebecca, Yuna, at Sheila na nakikipag-usap sa isang blonde na babae sa Mandarin. Napasigaw si Lucille dahil sa pagtataka bago mabilis na tinakpan ang kanyang bibig. Namula ang pisngi niya habang nagniningning ang mga mata niya. Oh God, nananaginip ba ako? Malungkot na tumingin si Justin sa fangirl na si Lucille. Lucille, fan ka rin ba niya? Pinisil ni Lucille ang mga sulok ng kanyang kamisete sa kahihiyan. Noong nasa MA Mountain pa ako. Nakikinig na ako sa mga kanta niya. Marami akong CD niya sa ilalim ng kama ko. Humanga talaga ako sa boses niya. Narinig ni Justin ang nakaraan ni Lucille sa pag-aaral ng musika. Hinding-hindi siya susuportahan ni Abos Morgana na makinig ng pop music, ngunit hindi inaasahan ni Justin na matututo pa ang babaeng ito ng mga banyagang kanta. Mahal kong yang, bumalik ka na. Nagdala ka pa ng magandang batang babae. Sabi ni Christine habang mukhang nagulat na parang hindi niya napansin ang paglitaw ni Justin. Isa nga siyang Oscar-winning actress base sa kanyang husay sa pag-arte, puri ni Justin sa kanyang isipan. Bakit nandito ka na naman? Para kumita ako ng pagkain, sabi ni Christine sa natural na paraan. Ako ay lumipad sa kalahati ng mundo para sa iyo. Hindi mo ba ako pakikitunguhan ng mabuti? Napakapeti mong tao. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa kahit ano? Ngayon ko lang nalaman na natagpuan mo na ang iyong ina. Tila interesado talaga si Tita Garrison sa iyong walang pigil na pag-uugali noon, kaya siya at ako ay nagkaroon ng magandang pag-uusap. May napansin si Justin na kakaiba sa tingin ni Rebecca sa paglalakad. Iba lang sa dati. Bumulong si Justin kay Christine, ano sa mundo ang sinabi mo? Pinalaki ni Christine ang kanyang sapphire blue na mga mata sa isang inosenteng paraan. Kumaway ang kanyang kamay, sinabi niya, sa totoo lang, wala akong masyadong sinabi. Saglit lang akong nag-usap tungkol sa 3 taon na ang nakakaraan nang pumunta ka sa aking villa sa Amerika, at nagkaroon ng isang uncovering assembly na may higit sa 20 supermodel. Talagang binibigyang pansin ni Tita ang aking kwento kanina. Nagsalita si Christine sa Mandarin, kaya mabilis na naunawaan ni Lucille na kanina ay namangha ang mga pangunahing salita tulad ng higit sa 20 supermodel, at uncovering assembly. Hindi niya maiwasang takpan ang bibig para hindi siya makasigaw.
Si Justin ay nagkaroon ng urge na iuntog ang kanyang ulo sa pader dahil ito ang unang pagkakataon na napansin niyang kahit si Lucille ay tila ginagamit ang kanyang nahihiyang titig para sabihin sa kanya kung gaano kahirap tingnan ang kanyang nakaraan, lalo na sina Rebecca, Yuna, at Sheila. Sa wakas, kumikibot ang mga sulok ng labi ni Justin habang pinipigilan niya ang kanyang galit. Mukhang hindi ka pani-paniwalang seryoso, ipinaliwanag niya, sa totoo lang. 19 lang sila, hindi 20. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.